Matapos nga ang isang mainit na tagpo at ng pagpapaubaya niya ng katawan niya kay Red, ay kaswal na siyang lumabas sa building at lumapit sa kotse na naghihintay sa kanya. Ipinagbukas siya ng lalaking taga-kondo matapos siyang batiin. Hindi naman siya mukhang ma'am. Napatigil pa siya nang makita ang boss niya na parang papasakay pa lang ng sarili nitong kotse. Hindi na niya ito naabutan sa unit matapos niyang maligo. Nakatayo lang ito sa may sakyan at nakatingin sa lalaki naglilinis ng windshield. Red looked her way and the corner of his sensual mouth tipped up. Mauna na ako. Mahinain niyang sabi rito at tumango ito. Ingat. Anito sa kanya at hindi niya inaasahan na magsasalita ito ng ganoon. Hinagod pa siya nito ng tingin habang naniningkit ang mga mata. Sana naman ay mukhang tao pa siya matapos siya nitong angkinin. Napatingin siya ritong muli. Ikaw din. Kip-kip niya ang bag nang sumakay ng tuluyan. Nandoon ang kanyang pera sa loob ng bag at hindi lang iyon gagasino. Excited siya na makatapos ng buong umaga para mamayang lunch ay pupunta na siya sa agency. Mahanap na niya si Bernard. Nang dumating siya sa kumpanya ay inabot pa niya ang pagta-time in. Nakapila siya sa karamihan, hawak ang kanyang ID. Natanaw niya si Berna na pinapaypayan siya. Ibibigay na niya roon ang pera na bayad sa piyansa dahil nakakaawa ang kaibigan niya. 10 ang nakapila bago siya at tila mas mahaba pa ang leeg niya sa isang giraffe. Napakatagal namang umusad. Nagpapa-charming pa kasi ang babaeng magta-time in sa gwapong gwardya. Ang pangit ng tabas ng kanyang mukha nang bigla na lang may humablot sa kanyang ID. Hoy! She stopped when she saw Red. Hawak nito ang ID niya at nagpatiunan na sa may machine. Gulat ang lahat nang makita ito ng mga tao at parang mga basura na nahawi ang mga iyon sa pilahan. Kahit ang gwardya ay gulat. Hindi kasi nagpapakita ang boss sa lobby ng ganoong oras. At ang karamihan sa lahat ay hindi pa ito nakikita at nakikilala. His men were guarding him but he put her ID on the sensor. Come, he said, and she walked toward him, bowing her head. Trending siya sigurado. Sino yun? Tanong ng ilan sa mga nandoon. Ang presidente yan. Anang gwardya. Hindi siya makaangat ng mukha dahil nahihiya siya. Ikaw ba naman ang agawan ng boss ng ID at itime ka sa una sa lahat? Hindi ka ba mahihiya? Thank you po, sir. Ani ang nakayuko nang kunin ang kanyang ID pero iniangat ni Red ang baba niya. Napatitig siya sa mga mata nito. A beautiful lady must not hide her face. Anito saka tumalikod at maangas na naglakad sa gitna ng lobby. Napatanga siya at napahabol dito ng tingin. Si Berna ay laglag din ng mga panga at hindi makakilos sa kinatatayuan. This will create fire. Hindi dapat malaman ng lahat na siya ay may asawa na. Matitigil ang pagdalahensya niya ng pera at hindi pa siya tapos sa kontrata. Nabaling ang atensyon nila ni Berna sa lalaking pumasok. Ilang segundo matapos na lumapit ang kaibigan sa kanya. Si Dennis. Todo simangot ang lalaki nang tapunan sila ng nagbabagang mga mata. Tapos ay masama ang hilat siya ng mukha na dumiretso sa paglalakad. Kung hindi lang masamang magmalaki, tatanungin niya ang mayabang na iyon tungkol sa termination. Nasa na nga ba ang termination at hindi pa siya pinatatalsik? Wala siyang balita. Inaakyat na ba ng head niyang napakahangin? Grabe. Berna said so she looked at her friend. Si Sir Red iyon, di ba? Si Dennis. Kaga, hindi. Batok nito sa kanya kaya napangiwi siya. Sino ba? Natatawang tanong niya rito nang ibaling niya rito ang tingin. Yung umagaw sa ID mo? Sus ko girl, kitang-kita ko ang ginawa niya at para kayong love team sa pelikula. Kinikilig na sabi nito. Tutop ang mga pisngi pero siya ay hindi kinilig. O mas tamang sabihin na ayaw niyang kiligin. She's a married woman. Ang dalangin niya ngayon ay matapos na 1 buwan para naman hindi na sila magkausapan ni Red at wala nang maging connection pa. Isinusumpa niya na matatapos ang kontrata na hindi noon malalaman na kasal na siya. Si Berna lang ang nakakaalam ng lahat at tatanggalan niya ito ng dila kapag idinaldal siya nito. Natuwa lang yun sa paglilinis ko sa kaibigan niya. Halika na't magkukuskus pa tayo ng banyo. Papaiwas na sabi niya rito. Alam naman ito ang estado niya at ayaw niyang paapekto sa mga mumunting kilos ng kanyang boss. Though it was really very flattering. She had no right to be happy and feel certain butterflies fluttering in her tummy.
She is a married woman. Period. May God bless her and still guide her despite what she chose to do to earn money. Sana'y makalabas siya sa sitwasyon na ito ng tahimik at payapa. Tila ba nakalimutan yata ng kaibigan niya na kasal na siya para itukso pa siya sa boss nila. Sayang. Mas kikiligin ka sa ibibigay ko sa'yo. Anya kay Berna habang naglalakad na siya papunta sa kanilang locker room. Ha? Another Sir Red? The President? CEO? Sira? Hindi. Natatawang sabi niya rito. Kahit na magpiyansa ako ng paulit-ulit kay Bunso, basta may isang Red Fuentes rin na agaw ng ID ko. Kahit na puri ko ang agawin niya ay okay lang. Ibibigay ko ang puri ko. Parang tanga na ani pa nito. Napatili siya dahil muntik siyang matapilok sa sinabi nito. Pinandilatan niya ang kaibigan. Pwede bang tigil-tigilan nito ang ganoong mga linyahan dahil tinatamaan siya sa ulo? Wala siyang payong para ipamprotekta sa sarili niya. Sapul na sapul siya. Kung ito ay ibibigay ang puri, siya ay wasak na ang puri. As much as possible, Kayla doesn't want to think about it. But Berna is reminding her unintentionally. Nakakonsensya na naman siya. Pumasok sila sa locker room at agad niyang kinuha ang 10,000 sa bag na inihiwalay na niya kanina, 70,000 niya. Oh, anya sabay pihit papaharap sa kaibigan. Nalaki ang mga mata nito sa perang hawak niya. Sa'yo na ito para makabalik ang ipon mo, para may nakatabi kang pang emergency. Mahirap ang walang savings kahit na konti. Ha? Kanda utal si Berna na tumingin sa mukha niya. Binayaran ako ng sinasidelines ko. Sumulyap siya sa pinto. Mahanap ko na si Bernard. Secret lang natin. Maluha-luha siya nang umiti kay Berna. Kunin mo na. Nakakahiya. Hindi mo naman obligasyon ng piyansa ni Bunso. Ano tong ayaw kunin ang pera na iniaabot niya? Hindi naman si Bunso nakulong dahil sa illegal. Kaya wala kang dapat na ikahiya sa akin. Sino pa ba magdadamayan? Sige na. Ipinilit niyang sabi rito at napakurap ito bago tinanggap ang pera. Kitang-kita sa mukha nito ang sobrang hiya sa kanya pero niyakap siya, kaya niyakap din niya. Salamat. Kapag nakahanap din ako ng sideline, ibabalik ko sa'yo. Masaya ako na mahanap mo na si... ang hinahanap mo. Mabait talaga ang Diyos sa mga mababait. Nalungkot siya sa salitang iyon ni Berna. Hindi nga niya alam kung mabait ba talaga siya. Sa ginawa niyang pagbenta at paglilihim na may asawa siya, hindi siya matatawag na mabuting tao o babae. Galit siya sa kanyang sarili. Yun ang totoo pero dahil kailangan ay kumapit siya sa patalim. Ngayon ano pa? Ano pa ang kanyang may pagmamalaki sa asawa niya? Wala na. Kinuha na iyon ng kanyang amo. Swerte na lang na natipuhan din siya noon o baka lamang tiyan ang tingin sa kanya kaya umuo kahit na isa siyang hamak na pipitsuging babae. Perhaps he was wasting his money. He is a billionaire and she knows that. Hindi basta-basta ang Monteves. Hindi lang ito basta milyong kumpanya, kundi bilyon. Halika na. Anya na bumitaw sa kaibigan. Baka pag-initan na naman tayo ni Dennis. Mamayang gabi, ililibre kita pero take out na lang ha. Maglilinis pa kasi ulit ako. Sige, pwede kitang tulungan. Walang bayad. Ha? Gimbal siya. Hindi na, kaya ko na. Ihahanap na lang kita ng sideline. Promise. Okay, basta kung hindi mo kaya, ako maglilinis para sa'yo. Umiti siya at tumango. Sa kanya inilagay ang bag niya sa loob ng locker. Isinara iyon. Safe ang locker nila kaya alam niyang safe doon ang pera niya. Nag-text na muna siya sa ate niya na nasa trabaho na siya. Saka siya kumuha ng uniform para magpalit. Inside the changing room cubicle, she saw her almost naked body in the mirror. Nakita niya ilang pasa sa likod niya nang siya'y tumalikod at parang pelikula sa isip niya na bumalik ang nangyari kagabi. They didn't talk after. Dumapa lang si Red na nakapatong ang isang braso sa kanya at natulog kaagad. Siya naman ay nanahimik lang din na nakatulala sa kisaming madilim. Ramdam niya ang mga likidong bumubuhos mula sa loob niya na natuyo na lang siguro sa kama. Totoo naman siguro na safe siya. Hindi naman siya pipikutin ng boss niya. Yun pa ba? Hindi iyon bubuntis na isang tulad niyang walang mataas na pinag-aralan sa buhay at walang magandang trabaho.
She's very low class. Wala siyang may pagmamalaki. Tama lang siya sa isang Bernard na tulad niya ay mababa lang din ang pinag-aralan at isang bagador sa palengke. Diyos ko, natilihan siya. Ano nga kaya ang dahilan at kinuha ng mga lalaki ang asawa niya? She sighed and got dressed. Patakbo na lumabas si Kayla sa locker room, tanghaling tapat. She already did her job and is now ready to go to the agency. Nagmamadali si Kayla. Puna sa kanya ni Lali nakasabay si Berna na lumabas para mananghalian. Oo, may aasikasuhin kasi siya. Agad naman nasagot na Berna. Ganun ba? Sige, ingat ka Kayla. Salamat. Nakangiti niyang sagot saka siya malalaki ang hakbang na naglakad papaalis para mag-time out. Pagkalabas niya diretso siya sa kalsada. Magtatakso siya dahil may pera siya ngayon. Magpapakash in na rin siya para nasa ATM niya ang kanyang pera. Magtitira lang siya ng konti. Parang lutang pa rin siya sa perang hawak niya. Nagbenta lang siya ng sarili. May 70,000 na kaagad siya. It's so impossible but it's true. Habang sakay siya ng taxi ay tinawagan niya ang kanyang ate Rose. Kayla, agad nitong sagot sa kabilang linya at parang ngumunguya. Kumain ka na ba? Hindi pa ate pero okay lang. May pupuntahan lang ako tapos kakain ako habang pabalik ako sa kumpanya. Sige, para hindi ka pag-initan ng head mo. Uuwi ka ba mamaya? Hindi ate pero maghahatid ako ng pagkain dyan. Magpapadala na rin ako kay Chamining ng pera. Sumahod ka na ba? Tumatawang tanong nito sa kanya. Sumahod na. Natatawa rin na sagot niya. Sige, mag-iingat ka ha. Nandito lang ako sa counter, kumakain habang nagkakahera. Bye-bye. Sige ate. Salamat. Bye-bye. Kayla ended the call and kept her phone. Hindi na siya makapaghintay na makarating sa Manlangit private office. Pagdating ng taxi doon ay nakatingin kaagad siya sa metro. 132 pesos ang kanyang babayaran pero binigyan niya ng 150 ang driver. Saka siya bumaba ng mabilisan. Hindi na siya ngayon patumpik-tumpik pa. She hurriedly walked toward the door and walked in. Pwede ba ako kay Mr. Manlangit? Tanong niya sa gwardiya na kaagad naman na tumango. She didn't waste any moment. Agad siyang pumunta sa door 1 at saka kumatok. Pasok. Ano yun kaya pumasok siya? Para siyang hinahabol ng oras. Gusto ko na pong kumuha ng investigator. Agaran na litaan niya ni Kayla sa lalaki may mga isinusulat sa papel. Tumingin yun sa kanya. Sino na nga po ulit sila? Mrs. De La Vega po ito. Ito ang litrato ng ipahanap ko sa inyo. Asawa ko po ito na dinukot ng mga lalaki na mismong araw ng kasal namin. Daldal pa niya kaya napatanga ito at parang ayaw maniwala. Maniwala kayo. Anya saka naupo. Kinuha niya ang papel at ballpen rito. Nagsulat siya ng mga detalye dahil kakaunti lang ang oras niya. Hawak niya ang pitaka na may litrato ni Bernard. Wala siya ibang litrato dahil wala nga siyang cellphone. Nandito na po lahat ng dapat niyong malaman. Mga impormasyon niya. May trabaho pa po kasi ako. Mag-iiwan po ako ng contact number. Ang kukunin ko po ay yung average investigator. Magda-down po ako para sa pang-isang linggo na bayad. Anya habang nagsusulat. Mukhang desidido ka na. Asawa ko po ang pinag-uusapan dito at habang lumilipas ang oras, natatakot akong baka patay na siya. Anya sa maluha-luhang mga mata. Sige, tawagin ko si Ricky. Siya ang ibibigay ko sa iyo. 5 years experience in the field of being private detective. Kinuha ng lalaki ang telepono at may tinawagan. Delgado, punta ka dito sa opisina. May kliyente. Pagkababa ng lalaki ng telepono, hindi nagtagal ay may pumasok na lalaki sa pintuan. Napalingon siya at nakita niya na hindi pa yun katandaan. O mas dapat sabihin na baka 35 lang ang edad noon. Good afternoon. Nakangiting bati noon sa kanya pero hindi naman siya umimik. Tumango lang. Maupo ka. Nandito ang kliyente. Si Mrs. De La Vega. Ipahanap niya ang asawa niyang kinuha ng mga kalalakihan ng mismong araw ng kasal nila. Nandito ang litrato. Ani, Mr. Manlangit saka iniabot sa lalaking bagong dating ang litrato ni Bernard. Siya, si Ricky Delgado, Mrs. Anak siya ng batikang detective noon. Ang ama niya, parating kinukuha ng mga mayayaman na negosyante at mga tao kapag may gustong paimbestigahan. She nodded. Mukhang nasa dugo ng lalaki ang pagiging magaling na investigator. Sana hindi masayang ang kanyang ibabayad.
Sana ay mahanap ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Makikipag-coordinate ako sa iyo, ma'am, kapag may tanong ako. Ricky said. Kung pwede po sana ay umaga kayo tatawag, sir. Sige po, ma'am. Magkano po? 15,000 ang isang linggo, Miss De La Vega. Sagot ni Manlangit sa kanya kaya inilabas niya ang 15,000 niya. Nakahiwalay na talaga iyon dahil nag-compute na rin siya kanina pa. Nagtanong lang siya para sigurado. Naglabas pa siya ng isang 15,000 dahil 2 katao ang kukunin niya. Doon naman talaga nakalaan ang kanyang pera sa paghahanap kaya kahit na maubos iyon ay okay lang. Kayo na po ang bahala na kumuha ng isa pang detective. May tiwala po ako sa inyo. 30,000 po iyan. Makakaasa kayo, Mrs. Napansin niya ang titig ni Ricky sa litrato na hawak noon kaya napatingin siya. Pamilyar ito pero hindi ko maisip kung saan ko nakita. Anong trabaho nito? Bagador po sa isang tindahan sa palengke. Isinulat ko po dito ang pangalan ng tindahan. Baka po nakita niyo siya doon. Baka nga. Sabi noon sa kanya kaya tumango na siya. Iniabot sa kanya ni Manlangit ang resibo. Sana po ay mahanap niyo siya sa lalong madaling panahon. Natatakot po ako. Ang record po ng kaso niya ay hawak ng PNP Makati. Pwede kayo magtanong sa akin ng mga detalye. Please po. Pakiusap niya roon. Gagawin ko ang lahat, ma'am. Mag-uumpisa na ako ngayon. Ngumiti siya. Puno na naman ng kaba ang dibdib niya. Umaasa siya na maayos ang kalagayan ng mister niya. O di kaya ay nailigtas na ng kung sino mang mga sibilyan. Kahit paano, ngayon na nakakuha na siya ng investigator ay nabawasan siya ng tinik sa lalamunan at pasanin sa dibdib. Naniniwala siya na makikita na niya si Bernard at sa oras na makita niya iyon na hindi pa tapos ang kontrata niya kay Mr. Fuentes ay titigil na siya kaagad. Total, bawat gabi naman ang bayad sa kanya at hindi naman pangkabuuan para sa loob ng 1 buwan. Heto na naman ang pagkalalaki ni Red. Gising na gising at buhay na buhay habang nasa banyo siya at umiihi. Naalala lang niya si Kayla ay iba na kaagad ang epekto sa kanya. He can't get over when it comes to her. Iba pa rin sa pakiramdam na siya ang unang lalaki dito. Nasa labas ang mga kaibigan niya, nag-uusap tungkol sa isang negosyo na iniaalok din sa kanya habang siya ay lumilipad ang isip at kalaswaan ang laman. Nang makalabas siya ay pilit niyang inayos ang sarili. Ano bro, nakadecide ka na ba? Tanong ni Charles sa kanya. Kaklase niya si Charles at si Oliver sa kolehiyo pero nag-iba ang mga ito ng kurso. Nasa mundo rin ang mga ito ng pelikula, isang manager at isang direktor. Inaalok siya ng mga ito na magtayo sila ng sarili nilang network para raw may extra source of income siya. Yun lang, sa kanya ang pinakamalaking share dahil kapuspala daw ang mga ito. Of course, sa kanya rin ang pinakamalaking share sa kita. As long as he doesn't have to manage it every day, why not? Matagal na rin niya itong pinag-aralan. And since some famous networks shut down, perhaps it's about time for a new one to rise. Matagal na akong desidido. Kayo lang hinihintay ko. Sagot niya sa dalawa. Nangiya, iba talaga ang mayabang. Mayaman. Biro sa kanya ni Charles kaya nagkatawanan sila. I was serious. Pinag-aralan ko na rin iyan. Unang proposal niyo pa lang. I think it's good as long as we build it to capture the people of the modern era. He said. Tumango ang dalawa. Give me the costing if there's any, and I'll ask my mother. Financial expert si mommy, remember? Mag-accept na kayo ng bidders para doon na tayo pipili. Anya kaya nag-high five ang dalawa. Mukhang nakarami ka ng babae ah. Parang in the mood ka ngayon bro. Sabi naman ni Oliver sa kanya kaya natawa siya. Red just shook his head and smiled, remembering Kayla's naked body. He was never wrong for wanting her stupidly. Kumpara naman sa mga babaeng eksperto sa kama na nakakasawa na, sulit ang bayad niya. Isa pa barya lang iyon sa kanya. Makatulong man lang siya sa naghihikahos noon na lupang nakasanla. He doesn't really think about the 300,000. He even spent hundreds of thousands for 5 pills, sometimes. Minsan lang naman dahil hindi naman siya maluho na tao. Ang pinakaluhunan niya sa kanyang buhay ay ang kanyang 2 eroplano at mga choppers. Yun lang. He doesn't spend too much on bags, clothes, shoes and other things. Kotse hindi rin siya mahilig.
Tatlo lang ang kanyang sakyan, isang kotse, isang SUV at isang pick-up. Talaga ang puso niya ay nasa paggastos sa isang pangarap na hindi niya natupad, ang maging piloto at magsakay ng mga pasahero. Kaya nang humiling siya sa ama niya na gusto niyang magkaroon ng sariling eroplano bukod sa kanilang family jet, pumayag iyon kaagad para naman daw kahit hindi sila totoong piloto ay nakakapagpalipad siya ng kanyang mga eroplano. At ang babaeng unang mamahalin niya ang babaeng dadalhin niya sa kanyang 40 million USD private jet. Pwede na ba tayong lumabas para sa lunch? Charles asked him, so he glanced at his wristwatch. Tumango siya. Let's go. Nanampot lang niya ang kanyang smartphone sa ibabaw ng mesa. May mga chat siya sa notification panel at tinignan niya ang mga iyon. He doesn't feel any excitement though he sees random girls' names. Wala man lang siyang binasa ni isa. May hinahanap siyang pangalan ng babae na nag-text pero wala. Hindi man lang siya kumustahin ni Kayla kung kumain na ba siya. Ano naman pakialam niya kung hindi siya kumustahin? Sex lang naman ang namamagitan sa kanilang dalawa at wala nang iba. Nang makababa silang magkakaibigan sa parking lot ay kanya-kanya silang sakay sa sasakyan. He was driving his pick-up. Nagpatuon na siyang lumabas at habang nagmamaneho siya ay nasulyapan niya isang babae na malaki ang hakbang sa walking pavement. Walang humpay ang pagkain noon mula sa hawak na styrofoam. Damn it, may tao pala na nakakakain habang naglalakad. And it was no other than Kayla. Agad niya yung binusinahan ng malakas at halos may itsa noon ang hawak na pagkain. She looked at his score and he grinned. Ang sama ng tingin noon sa sasakyan niya. Natatawa lang siya na dumiretso habang nagmamaneho. Hindi niya alam pero may napapansin siya sa pagkatao nito. She seems half lunatic and he finds it funny. Ang mga babae niya ay nagpapakapormal sa kanya. Mga sosyal, parang hindi makabasag ng pinggan. Nakakasawa. This woman is a different kind of environment for him. A beautiful environment indeed. Red and his friends arrive at the restaurant. Sa macho siya inihirit ng kanyang mga kaibigan dahil mahal daw ang mga pagkain. Para naman daw makatikim ang mga ito ng 50 mil na pagkain at sobrang gaganda pa ng mga serbidora. Mga breezy talaga. Off-limits naman siya sa mga empleyado nila kahit na magaganda. Si Kayla ang kauna-unahan na ikinama niya na parte ng kanilang kumpanya. Kakaupo pa lang nila sa Celia ay siniko kaagad siya ni Oliver at may inginuso na babae. Napatingin naman siya doon at laking dismaya niya na si Anne ang papalapit. Diyos ko, parang nawala na kaagad siya ng gana nang makita ang napakaarte na babae. Kilala ito ng mga kaibigan niya dahil iisa naman ang mundo nila. You're here. Why not join us at our table? Tanong ng babae sa kaagad na pumulupot ang braso sa leeg niya. Ang isa nitong hita sa may slit na palda ay iniangat ng konti sa armrest ng kanyang upuan. Hindi niya talaga alam kung bakit hindi na siya maakit-akit sa mga babae na naikama na niya. Nauumay na siya. Enjoy your company, Anne. We're just here to dine and we will not stay too long. We're busy, he said and darted his eyes to his friend, Charles. Yes, Anne. Maybe next time. Ano yun kaya laking pasasalamat niya. Ito naman ang gusto niya sa dalawa niyang kaibigan. Ang bilis na makapick up sa mga ibig niyang sabihin at kakampi niya ito sa pagtanggi sa mga milyong babae na humahabol-habol sa kanya. Tulad din ang mga ito ng kanyang Kuya Delight. Joining us will never mean spending too much time. Giit ni Annalyn sa kanya kaya napabuntong hininga siya. Please, Anne, just eat. We will discuss something about business and we can't discuss it in front of your friends. Enjoy your lunch. Anya sa kapeke nang ngumiti pero isang malaking ismid ang ginawa ni Annalyn sa kanya at halos padaskul siyang itinulak. Napainom na lang ng tubig sa Oliver at nagtatago ng tawa. Napapailing na lang din siya. Maya-maya ay lumapit na ang waitress. Parati naman na kapag pumupunta siya roon, hindi na niya kailangan na mag-order pa. Ang gusto lang niya ay ilang putahe lang ng pagkain. Sometimes, his mommy asks if he doesn't get tired of repetitive meals. His mommy hopes that the same preference for a consistent taste in food can also be applied to her relationship with women. Natatawa lang siya roon. Hindi rin niya alam bakit iba-iba ang gusto niyang babae. Hindi naman dahil sa napakagwapo niya kaya gusto niyang tumikim ng iba't iba. Kaya lang kailangan ng katawan niya ng sex at nagkakataon na marami nag-aalok. So for him to be fair,
He buys his woman. Para walang masabi ang mga iyon at isang araw ay bumalik na ngangawa-ngawa. Isusumbat sa kanya ang nakaraan. Binabayaran niya para patas ang maging laban. I remembered. Oliver said while mixing his raw veggies with the sauce. I saw the Levega in Macau. Bumalik na ba ang mayabang na iyon sa piling ng lolo niyang mata pobre? Claudio said yes. Good for me. Baka ngayon ay hindi na kukulutin ni Annalyn na nandyan na si Bernard. Kampante, nasagot niya. Himala iyan. Alam mo naman na ikaw ang type ni Anne. At si Bernard ang habol ng habol sa babae. But since Don Claudio was so perfectionist, he wanted a fine woman in the elite society. Alam mo naman na makati si Annalyn. Sagot naman ni Charles sa kanya. Parehas naman sila maglolo na masamang ugali at pasaway. You see? Lalayas-layas pa, babalik din naman pala. Sagot naman ni Oliver. It seems like they had finally sorted things out. It was all about inheritance. The last time Claudia talked to me, he said that Bernard was already fixing things for his mana. He quoted in the air. Baka na-realize ng mata pobre na walang perpektong babae sa mundo. Sagot pa ni Oliver. I stood face to face with Bernard. Wala pa sigurong asawa kasi wala namang kasama na babae. No woman will marry such idiot. Red replied. Napakayabang talaga na lalaki na iyon at mapag-amok ng away. Kung hindi lang siya nahihiya sa mga magulang niya, parating niyang kasuntukan si Bernard noon. Sigurado. Bernard was so envious to him in any way. Iyon ang kaisa-isa niyang kalaban sa lahat. Ang kotse na binibili niya halos tapatan ng lalaki. At ang mga babae na nagkakandara pa sa kanya, inaagaw nun pa isa-isa. Hindi naman siya nakikipagkumpetensya pero kinukumpetensya siya. Kahit ano pa man, hindi naman siya kayang tapatan ni Bernard. That man is nothing compared to him. He has everything that man is dying to have. What more now? Happy lunchtime, Sir Red. Baka po mga past 8 na ako makarating sa condo dahil maghahatid po ako ng pagkain sa apartment. Nagmamahal, Kayla. Red smiled against the rim of his glass. Nagmamahal pala ha? Alam niyang joke iyon. Sino namang tanga ang magmamahal ng ganoong kaaga? That was so funny. Marami na sa kanyang nagdeklara ng pagmamahal pero sa isang ito ay natatawa siya. Reading a message makes you smile now, bro. Puna ni Charles sa kanya kaya napasulyap naman si Red dito. Hindi siya nakaimik dahil hindi talaga siya ngumingiti habang nagbabasa siya ng mga text. Ngayon lang. He just found it funny. That's all. She's kind of humorous and he was so right about it. He simply typed his reply. Okay. Yun lang ang sagot niya at pinaporma lang niya. Tapos, pasimple siyang bumalik sa pagkain. He erased his smile and brought back his face to his normal aura. 8 p.m. is still early in his mind. Babae ba yun? Tanong ni Oliver sa kanya. Simpleng sagot niya, saka siya uminom ng tubig. Wow, sino sa mga starlet ng Toda? Tumatawang tanong pa noon kaya natawa rin siya. None of those women. I'm done with them. Maikling sagot niya lang. So this means you're getting serious now? Napakunot noo si Red sa tanong ni Charles. Napangiti lang siya. Seryoso ka agad ang nasa isip ng mga ito? Bakit? Ganoon ba talaga siya magpakita ng pagkadisgusto sa isang babae? Na wala siya magandang reaksyon sa tuwing nakikita niya ang mga text at tawag ng mga in sa kanya? Malayo siya sa salitang nagseseryoso. He doesn't feel anything deep towards Kayla. Tulad ng mga naging babae niya, good time lang din ang gusto niya roon. Only that she has these certain features that nobody had. Isa roon ay yung pagiging natural noon sa tuwing siya ay kaharap. He lacks that. At kung siya man ay magkakaroon ng mas malalim na nararamdaman, bakit hindi? Darating na lang iyon at hindi niya kailangan na ipilit. Basta malaki ang pagkakaiba nito sa mga babae niya, tulad kay Anne. Wala siyang kalandian na nakikita sa katawan ni Kayla, isang bagay na nakaakit sa kanya. Ang negatibo lang ay ang pagbebenta noon sa kanya ng sarili kapalit na lupa at naunawaan din naman niya. Bakit? Dahil ayaw nung bitawan ng siguro ay kaisa-isang mana mula sa ama. Lahat naman talaga ay may rason. Lahat ng ginagawa ng tao ay may dahilan. Some make certain things just for fun. Some have reasons and some are in need. Ganun lang. Wala pa sa plano ko magseryoso.
Yun lang ang sagot ni Red sa mga kaibigan niya na hindi naman sumagot pa. Kilala naman siya ng mga ito at alam ng mga ito na totoo ang kanyang sinasabi. Maingay na sinalubong si Red ng kanyang alagang pusa matapos niyang makapasok sa kondo. The cat immediately jumped on the sofa and sat on his lap, rubbing its face against his abdomen. "Hi there, you naked kitty." Anya at saka ito hinaplos ng paulit-ulit. Muse was a gift from his sister. Masyado raw siyang maskulado kaya kailangan na makita ang kanyang soft side. Kailangan daw niyang mag-alaga ng hayop. Kung bakit naman sa dami ng pwedeng ibigay sa kanya isang pusa pa. Pwede naman sana na aso. Kaya lang ay iba rin ang trip ng kanyang kapatid sa kanya. Hindi naman niya matanggihan kasi ang cute naman ng sobra ni Muse. Bumukas ang pintuan kaya napatigil siya sa paghaplos sa alaga. Ganoon din ang naging reaksyon ng taong dumating, si Kayla. Good evening, Sir Red. She greeted and shut the door. Tumango siya pero sa iba nakatitig ang mga mata niya. Sa may balakang nito, nakasuot ito ng asul na leggings at puting fitted shirt. She's in her white running shoes and she looks so damn sexy. Umuwi pa kasi ako sa bahay. Ano to sa kanya? May dala itong paper bag na tingin niya ipagkain ang laman. She smiled out of her confusion. Parang lito ito kung papasok o ano. Tuloy na ako ha? Nailang nitong paalam sa kanya kaya tumango siya ulit habang nakasunod dito ng tingin. Hello, kalbo na cute. She greeted Muse. Kinuha nito ang pusa at kahit na para itong nailang sa kanya ay hindi ito nagpapigil na makarga ang alaga niya. Tumuloy ito sa may mesa.